pin code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot na trahedyang gumising sa isang residential area sa Pasig na tinupok ng apoy kagabi. 5 ang nasawi kabilang ang isang sanggol at kanyang ina. Nakatutok si Bam Alegre. Ganito kalakas ang sunog na sumiklab sa 5 istruktura sa Mendoza Street, Barangay Buting sa Pasig bago mag-alas 11 kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog, hudyat para rumesponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Agad na kontrol ang sunog at tuluyang naapula bago maghating gabi. Pero trahedya ang bumungad ng pasukin ng mga bumbero ang pinangyarihan ng sunog. 5 ang nasawi, isang ina na 43 years old at ang anak niyang babae na 11 years old, pati sanggol na 1 taong gulang. Pati ang kapitbahay nilang mag-ama na isang 45-year-old na government employee at ang bunso niya lalaki na 15 years old. Sinasabing yung mag-inang mga yon na nakatira po sa 3rd floor but na-locate sila sa 2nd floor na and ground floor. So talagang mayroon tayong matinding sunog na nangyari na gumuho yung bahay kaya sa lower floor sila natagpuan. Yung mag-ama naman natin, sir, is na-locate po sila sa 4th floor na kanilang tinitirhan. Nakita po sila na nagtatago sa CR po. Agad na pauwi mula sa trabaho ang misis ng nasawing padre de pamilya nang malaman ng balita. Tinawagan lang po ako ng anak ko na, mama, nasusunog po sa bahay. Tapos sabi ko, pakihanap po si papa at saka yung kapatid mo. Tapos yun na. Sabi niya, mama, hindi ko makita. Ang anak naman niyang si Danmark, kakauwi lang nang makitang nasusunog ang bahay nila. Meron pong narinig na may pumutok po, tapos may bumagsak po sa harapan ko, tapos sunod-sunod na po yun, yung bike bumagsak po sa akin. Ano yung mga bumagsak? Yung mga kahoy po. Sa tala ng barangay, 11 pamilya ang naapektuhan ng sunog na ngayon nananatili sa evacuation center. May ilang pamilyang lumikas din nang mawala ng kuryente dahil sa sunog. Dito sila sa evacuation center natin. Meron na silang shelter doon. Tsaka meron na silang binigyan na namin ng pagkain, pansamantala. Tsaka nagbigay na rin ng DRMO ng mga shelter nila. Patuloy naman ng investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, pati sa halaga ng pinsala. Sad to say, yung location po ng sunog is medyo makipot yung daan, nahirapan yung mag-penetrate yung mga responders natin. Basically, hindi siya bago, but still, sana maging lesson to sa lahat. Walang mga obstruction, lalo na sa mga makikitid na daan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Nasa unang 5 buwan pa lang ng 2025 pero lumobo na sa mahigit 100,000 ang naitatalang kaso ng dengue sa bansa. Pinangangabahan pa yang tumaas, lalo't pumasok na tayo sa tag-ulan. At nakatutok si Darlene Kai. Natakot po, baka yun na po yung yung huling, may daw po na hindi na makasurvive kasi ganun. Halos 5 buwan ang nakarecover si Rosemary mula sa dengue, pero hindi niya raw makakalimutan ang hirap na pinagdaanan niya. Isinugod siya sa ospital matapos lagnatin ng 3 araw. At nang makumpirmang may dengue, doon nalaman na bumagsak sa critical level ang kanyang platelet count. Masakit po yung ulo, tapos na di po makakain, nasusuka po ganyan. 5 araw siyang na-ospital bago gumaling, pero ang alaga niyang 10 taong gulang na dengue rin at 1 linggo namang na-ospital. Marami kasing pwedeng pamugaran ng lamok dito sa labas ng bahay nila Rosemary tulad na lang ng kanal na halos hindi raw nawawalan ng tubig. Ganyan din ang hindi nawawalang problema ng Barangay Ross District sa Quezon City kaya dumarami ang dengue cases. At bilang paghahanda sa tag-ulan, sinimulan ng linisin ang mga estero. We have continuously following the city's protocol, yung special cleanup drive from the city, both land and river. So that is weekly. Yon. And then we also have our health education regarding dengue. And tuloy-tuloy din yung anti-larvae spraying natin.
Sa pinakauling datos ng DOH mula January hanggang May 17 ngayong taon, nakapagtala ang Metro Manila ng mahigit 19,000 dengue cases. 224% ang increase niyan mula sa parehong panahon noong 2024. Sa buong bansa naman, mahigit 110,000 ang dengue cases hanggang nitong May 10. 437 ang namatay. Karamihan sa mga tinatamaan ng dengue ay mga batang edad 5 hanggang 9. Mas mababa po ang immunity ng mga bata compared po sa adult. Kaya po mas tinatamaan po sila ng dengue. Kaya kanina, dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, inilunsad ng DOH ang Dengue Awareness Month. Pinangunahan ng mga opisyal ng DOH, WHO, DepEd, DOLE, Quezon City LGU kasama ang mga magulang, volunteers at mga kawani ang paglilinis sa bawat sulok ng paaralan. Tinaob at tinuyo ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok gaya ng mga gulong na ito. Nag-misting din sa mga classroom at naglagay ng anti-mosquito screens. Awareness naman kami din sa school sa kalinisan, lahat kami nagpapaging, kompleto kami doon. Siyempre nagkakataon lang talaga yun. Pinaigting din ng DOH ang kampanyang Alas 4 kontra Mosquito, kung saan hinihikayat ng lahat, lalo ang mga paaralan na magtaob, taktak, tuyo at takip ng mga gamit na posibleng maipunan ng tubig at kalaunay pamugaran ng mga lamok. Paalala ng DOH, agad kumonsulta oras sa makaramdam ng mga sumusunod na sintomas, lalo na kung tumagal na ng isang araw. Pwede po itong mauwi sa kamatayan if hindi po natin maaagapan. Kaya po pinupush po namin na may prevention is better than cure. Covered naman daw ng PhilHealth ang dengue cases mula 19,500 pesos hanggang 47,500 pesos depende sa severity o lala ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Doble ingat sa mga pinupuntahang dentista na nakikita online. Baka kagaya yan ng inarestong mag-asawa sa Kidapawan na nag-aalok ng murang home dental service gaya ng linis o braces kahit wala naman silang background sa pagdadentista. Nakatutok si June Veneracion. Chill na nakahiga sa bangko ang lalaking ito habang inihahanda ng babaeng nasa video ang mga kailangan para sa gagawing dental procedure. Nang sisimula ng paglilinis ng ngipin at pagkakabit ng braces, pumasok na ang mga pulis. Ay, ma. Sir, hindi na mo magpalakap. Ay, sa PNP, may. Ang nagkunwaring pasyente ay pulis din pala. For the meantime, assist na mo ang mga gamit. No? To include ang cellphones. Entrapment operation ito ng ACG o Anti-Cybercrime Group ng PNP sa Kidapawan City, Cotabato laban sa mag-asawang sangkot daw sa illegal dental practice. Talikod ka lang para hindi makita yun. Parang nagiging partners in crime ang dalawa. Ang babaeng suspect po ang nagsasagawa ng mga dental services katulad ng teeth cleaning, whitening at ng pagkabit ng braces. At yung asawang lalaki naman po ang nagsisilbing kanyang assistant. Pero wala raw talagang background sa pagdidentista ang mag-asawa. Ang babae ay housewife. Tricycle driver naman ang lalaki. Pero nag-aalok sila ng home service sa social media sa halagang 3,500 pesos. All-in na ang linis, pagpapaputi ng ngipin at pagkabit ng braces. Ayon sa investigasyon, madami na rin ang kanilang mga nabiktima or naging kliyente since more than a year na po silang nag-o-offer online ng mga illegal dental services. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mag-asawa. Ngayong taon, 28 peking dentista na ang naaaresto ng ACG. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Hindi lang teritoryo, kundi maging ang likas na yaman binabantayan ng mga sundalong nakadestino sa Kalayaan Islands na binisita ng AFP sa nagpapatuloy nitong Maritime Patrol Mission. Ang sitwasyon ng mga sundalong nakadestino roon, tinutukan live ni Chino Victor. Chino!
Vicky, sa pangalawang araw ng pag-iikot ng BRP Andres Bonifacio sa mga islang okupado ng Pilipinas dito sa Kalayaan Island Group, wala tayong namamatang lumalapit o bumubuntot man lang ng mga Chinese vessels. Bagamat may 2 Chinese militia vessels umano na na-detect malapit sa Likas Island, kung saan tayo bumaba kanina para makausap ang ilang mga sundalong nakadestino dito. Hindi naging hadlang ang masungit na panahon na sumalubong sa Embedded Maritime Patrol Mission sa Kalayaan Islands ng AFP kasama ang mga miyembro ng media. Sa pangatlong araw ng misyon, narating namin ang Likas Island, isa sa pinakamalayong isla na okupado ng Pilipinas. Agaw pansin sa gitna ng puting buhangin ang malaking lighthouse sa dulo ng isla at katabi nito ang watawat ng Pilipinas na nakaharap sa malakas na hangin ng karagatan. Ang nagbabantay sa isla, mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine Coast Guard. Para dagdagan ang makakain ng mga nakadestino dito, nagpapalaki sila rito ng mga kambing, mga manok at may sariling vegetable garden. Ang tubig inumin, bagamat nagmumula sa mga resupply mission, nakukuha din sa balon na ito at isinasala sa desalination machine. May generator naman at solar facility para may kuryente ang isla. Dahil buwan ang binibilang sa rotation sa isla, isa raw ito sa pinakamahirap na duty na naranasan ni Technical Sergeant Nino Calbog. Mabuti na lang daw at may wifi para makontak ang mga pamilya. Sinasabi ko lang palagi sa kanila is para sa kanila itong tinatrabaho ko bilang sundalo, palayo sa pamilya. Bukod sa regular na pagsusupply ng tubig at pagkain, prioridad din ng AFP na pagandahin ang mga pasilidad sa 9 na islang okupado ng Pilipinas. Kung malayo ka sa family mo, kumbaga a simple wifi signal or a simple entertainment is malaking bagay na po sa amin. From time to time, we are improving our facilities dito po and how to improve the way of life ng ating mga sundalo. Pero hindi lang occupation ng isla ang pakay ng mga sundalo rito. May mga paghahanda din sakaling lusubin ng isla. Bagay natanggap na raw ng mga sundalong nagbabantay. Karangalan din namin na at least itong station namin, mabantayan dito na simple trabaho namin yung pangalagaan dito para sa ating sambayanan. Angkop sa pangalan nito, malalawak na mga white sand beach at halos hindi pa nagagalaw na yamang dagat ang matatagpuan dito sa Likas Island. Kung kaya't kakaibang pagbabantay ang ginagawa ng mga nakadestinong sundalo dito, hindi lamang para itaguyod ang ating soberenya, kundi para bantayan din at panatilihin ang kalikasan. Ang buong Likas, puti ang buhangin at pinalilibutan ng napakalinaw na tubig dagat. Ilang hakbang lang mula sa dalampasigan, makikita na ang mga isda, pati na ang malaking isdang ito na kung tawagin ay pakol. Kahapon narating din namin ang Parola Island, nakatabi lang ang Pugad Island na okupado naman ng Vietnam. Pero dahil sa masamang panahon, hindi na kami nakababa ng isla. Kitang-kita ang pagkakaiba sa pasilidad ng 2 isla. Kung halos di makita ang naval station sa Parola, tanaw na tanaw naman ang mga radar dome at iba pang malalaking gusali sa isla ng mga Vietnamese. Vicky, ayon sa AFP, magiging priority din ang pagpapaganda ng mga pasilidad ng mga isla gaya ng nabisita natin kanina sa Likas at hindi lamang magko-concentrate sa Pag-asa Island kung saan kumpleto na nga ang runway, dinadagdagan pa at halos tapos na rin ang ginagawang watchtower at ang pagpapalawak ng sinasabing o tinatawag na boat shelter na magagamit ng civilian at military ships. At live mula rito sa Kalayaan Island Group, ako si Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mismong ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution ang nagsabi, labag sa saligang batas ang pagkilos sa Senado para ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Maki Pulido. Tingin ni Senator Amy Marcos, hindi lang ang Duterte bloc sa Senado ang gustong hindi matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay
may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Kaya kakampi man daw ng mga Duterte o ng administrasyon, duda ni Senator Amy, naghahanap ngayon ng solusyon. Ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, solusyon para hindi para walang mapapahiya sa Ewan ko, yun lang ang pakiramdam ko. Kahapon, inamin ni Senator Bato de la Rosa na isinusulong niya ang isang Senate resolution para ibasura ang impeachment case at huwag nang litisin. Ilang bersyon na raw nito ang nakita ni Senator Amy. Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Pero ayon kay Christian Munsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, paglabag daw sa saligang batas ang pagbasura ng isang impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. That's because under the Constitution, it's the duty of the Senate to hear the case. So that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. Ito rin ang pananaw ni Senate Deputy Majority Floor Leader J.V. Ejercito. Giit niya, walang mga hakbang para pigilan ang impeachment trial. We are duty bound, as I mentioned, to go through it. No? So matutuloy yan. Hindi naman, I don't think there's an attempt to derail or to stop. Dumagdag naman ang UP College of Law sa mga kumakalampag sa Senado na simulan na forthwith o sa lalong madaling panahon ang impeachment trial. Hindi ron ito ibig sabihin na gusto nilang makonvict si VP Sara, pero gusto nilang marinig ang mga ebidensya laban sa bise at ang kanyang depensa para makapagdesisyon ng sarili kung siya ay nananatiling fit for public service. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Bumagal muli ang inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.4% noong Abril, naitala sa 1.3% ang headline inflation sa buong bansa nitong Mayo. Mas mababa rin noong Mayo ang inflation rate sa National Capital Region na naitala sa 1.7%. Nanatili sa 1.2% ang inflation sa mga lugar sa labas ng NCR. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng pagbagal ng kabuang inflation sa bansa, ang mas mabagal na pagtaas sa singil sa pabahay, tubig at kuryente, pati presyo ng krudo. Bumilis naman ang inflation sa mga alak at tobacco. Dagsaman ang mga nagpapabakuna kontra rabies, tiniyak ng lokal ng pamahalaan ng Maynila na sapat ang supply nila ng bakuna. Kaya ang paalala, kumpletuhin ang anti-rabies shot. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Animal Bite Treatment Center sa Manila City Hall, halos walang patid ang dating ng pasyente ngayong umaga. Kabilang ang mga menor de edad tulad ng 6 na taong gulang na batang ito. Pinabakunahan siya ng kanyang ina matapos makagat ng pusa sa paa. Kumakain kami tapos lumabas siya kasi kasama niya yung pinsan niya. Yung pusa po kasi natutulog lang dun sa may labas ng pintuan. Nagulat na lang kami, bigla na lang sumigaw yung pusa, pati siya sumigaw. Tapos po sabi niya, pumasok siya sa akin, umiiyak na siya, tapos pinakita niya yung paa niya, nagdudugo na po. Matyagaring naghintay ng kanyang anti-rabies shot ang lolang 66 years old matapos namang makalmot ng pusa. Ako mismo, nakita ko doon sa kapitbahay din namin. Ganyan pala mangyayari pag pinabayaan mo. Kaya yung anak ko, pinipilit ko siya kahit magpila kami. Nasa hanggang 150 raw ang pasyente rito araw-araw. Sa Animal Bite Center sa Tondo, pinabakunahan ng ginang na ito ang mga anak na nakagat ng aso. Naka-second dose na ang 7 taong gulang at pina-booster shot ang 10 taong gulang na kapwa nakagat ng aso. Sana kapag nalaman kagad nila na nakagat sila or nakalmot, magpabakuna po kagad kasi sa panahon ngayon, di po natin pwede pagsawalang bahala yung kalusugan ng mga anak natin. Pinaalalahanan ng center ang mga pasyente na kailangan nilang bumalik para kompletuhin ang kanilang anti-rabies shots. Kung positibo sa rabies ang pasyente, kailangan buong pamilya ang magpabakuna. Nag-positive po yung isang kamiyembro ng pamilya, like for example, namatay po siya sa rabies, yung mga immediate family kailangan po magpa-prophylaxis na po sila for protection po nila. Sapat naman daw ang supply ng vaccine ng Manila LGU dahil inasahan na nila ang pagdami ng pasyente noong tag-init.
Idagdag pa raw na may mga kababayan tayong namulat ang mata sa panganib na dulot ng rabies dahil sa ilang trending video na naglabasan. Dapat po pumunta pa sila, lalong-lalo na po kung yung biting animal ay hindi na nila nakikita or suddenly namatay po. Para mag-consult sila para mabigyan po sila ng proper medication. Kahit matagal na panahon na rin po. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Patunay sa kasabihang when one door closes, another one opens, sina Vince Maristela at Zyril Manabat. Kahit na-evict kasi sa bahay ni Kuya, magkakasunod naman ang projects nila sa outside world. At si Zyril, mapapanood pa for the first time sa isang show sa GMA. Makichika kay Lars Santiago. Tanggap na ng latest evictees sa bahay ni Kuya na sina Zyril Manabat at Vince Maristela na tapos na ang kanilang PBB journey. Sa halip na malungkot sa pagtatapos ng kanilang journey sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, mas nag-focus na lang sila sa mga positive na bagay. Yung pamilya ko, nakita ko na, yung mga kaibigan ko, nakakain na ako, nakapag-workout na ako. Technically, kung ano po yung gusto kong gawin talaga, gagawin ko na po talaga. Parang ganung level po. Same with Vince. Free na to do anything. Wala nang buzz. Pwede na kaming kumain ng kahit ano. Wala nang budget na kailangan paghati-hatian. And at the same time, nakakalungkot kasi parang ang lakas maka-FOMO. Parang ang dami pa nilang pagsasamahan and ang dami pa nilang pagdadaanan na hindi na kami magiging parte nun. Naaalala pa nga raw ng dalawa ang lungkot ng mga kapwa housemates nang i-announce ang kanilang eviction. River, Will, and Bianca. Kasi parang sila yung nakita ko talagang devastated paglabas namin. Talagang nakita namin yung iyak nila sa confession room. And at the same time, kahit bago kami lumabas, ramdam namin yung bigat nung nag-hug kami. Si Shuvi, Dustin, pati si Brent. Naalala ko talaga yung moment na yun. Tumayo kagad si Dustin nun eh. Tapos nakita ko kagad yung mata niya, pulang-pula na agad. Mula nang lumabas sina Zyril at Vince sa bahay ni Kuya, sobra silang naging busy. Si Zyril, nag-taping kahapon para sa Wish Ko Lang at isa raw itong memorable experience para sa kanya. Sobra po siyang surreal. Kasi hindi naman po naming mga kapamilya artist i-expect ever na pwede kami mag-crossover sa Wish Ko Lang, and hindi po biro ang Wish Ko Lang sa GMA sa larangan po ng industriya. Si Vince naman, nagte-taping din para sa TikTok Clock, kasabay ng pagpo-promote niya ng Encantadia Chronicles Sangre. Excited na po talaga ako sa Encantadia Chronicles Sangre. Nagpe-prepare din po talaga ako for the MediaCon. At syempre, kailangan ko lang din po talaga mag-catch up sa nangyari sa taping dahil ang dami ko din po talagang na-miss nung nandun po ako sa loob ng bahay ni Kuya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Korte ang naghain ng not guilty plea para kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na iginiit ang kanyang karapatang manahimik nang humarap sa korte. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos mapadeport si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves mula sa Timor-Leste, humarap na siya ngayon sa Manila Regional Trial Court para sa mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Naka-helmet, bulletproof vest at bantay sarado ng mga ahente ng National Bureau of Investigation si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves nang dalhin sa Manila Regional Trial Court para sa kanyang arraignment. Ang akusasyon ay kaugnay ng mga pampasabog, baril at bala na nakuha ng mga otoridad sa bahay ni Teves sa bayan ng Bayawan noong 2023. Nang basahan ng sakdal si Teves, tumugon siya ng "I invoke my right to remain silent." Kaya iniutos ng huwes na ipasok ang not guilty plea para sa kanya. That may be his way of saying that he refuses to enter a plea. And ang rationale noon yung bakit hindi siya nag-enter ng plea? There is still a serious cloud as to the legality of what was done to
Mr. Teves with respect to his return to the country. Sinikap ng GMA Integrated News sa mga kapanayamang lead prosecutor sa kaso pero nabigo kami. Kalaunay, nakiusap si Teves na tanggalin ang kanyang posas dahil nasasaktan na umano siya na pinagbigyan ng korte. Sa isang oral motion, hiniling sa korte ng prosekusyon na pagsamahin na lamang ang mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunition laban kay Teves, bagay na hindi naman tinutulan ng depensa. At sa ibinabang order ni Judge Renato Enciso, granted ang nasabing motion. Sa July 29, naasahan ang simula ng paglilitis sa consolidated cases. Okay. Sir, thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kung bakit wala kayong plea? Bukod dito, naharap din si Teves sa kaso kaugnay ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa, at hiwalay na kasong murder kaugnay sa mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. May kaso rin siya kaugnay ng terrorist financing, prevention and suppression sa Ken City RTC at murder case sa Bayawan RTC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nanawagan sa Transportation Department ang ilang grupo na ibalik na lang ang 5 taong prangkisa sa halip na bigyan sila ng 1 taong provisional authority kung hindi pa rin makapag-consolidate. Ang ilang consolidated driver naman, tila namomroblema dahil baon na umano sila sa utang para bayaran ang halaga ng modern jeep. Nakatutok si Joseph Moro. Matapos ang lampas 2 dekadang pamamasada, namumroblema si Arin Sumugat dahil sa Hulyo mag-e-expire na ang kanyang prangkisa. Kung hindi siya sasali sa Public Transport Modernization Program o PTMP, baka raw maituring na siyang kolorum. Payagan kami magrehistro para makapaghanap buhay kami. Kasama si Arin sa mga pumunta sa opisina ng Department of Transportation para ulitin ang panawagan na tuluyan ng itigil ang PTMP. Ang gusto nila, ibalik ang 5 taong prangkisa sa halip sumali ang mga driver sa kooperatiba. Mismo ang Pangulong araw at si Transportation Secretary Vince Dizon nagsabing hindi practical sa ngayon ang PTMP. Dahil sila mismo, inamin nila hindi napapanahon, kawawa ang mga driver, kawawa ang mga operator. Kaya dapat, anong gagawin dapat ng DOTR? Dapat maglabas siya ng isang order na sinususpindi nila yung implementation ng modernization program. Sa Iloilo at Bacolod City, nagtigil pasada ang mga grupong kontra sa modernization program. Maghapon silang nagsagawa ng pagkilos. Pero sabi ng DOTR, sa kabila ng pag-amin ng gobyerno ng pagkukulang sa programa, hindi ibig sabihin na ititigil na nito ang PTMP. Dagdag ni DOTR spokesman Mon Ilagan, may mga unconsolidated driver-operator na mabibigyan pa rin ng 1 taong provisional authority, pero doon lamang sa mga rutang wala pang nakakonsolidate o kaya naman ay sa mga bagong ruta. Ang importante dito, makabiyahe po ng legal ang ating mga driver at operators. Ang kailangan po namin, 5 years na prangkisa, hindi 1 year na temporary permit to operate. Parang ano po yan bigyan kami ng 1 year, paano pagkatapos ng 100 taon? Ang mga grupong nag-consolidate naman tulad ng AltoDAP humihingi ng tulong sa gobyerno dahil nababaon na raw sa utang ang ilang kooperatiba, lalo na yung mga nasa maikling ruta na kaunti lamang ang kita at hindi sapat para mabayaran ang ₱1,000,000 halaga ng modern jeep. Kaya na dapat po tawagin yung manufacturer kung gusto nila talagang tulungan tong modernization, dapat po sana yung presyo, huwag po naman ganun kataas. Sinabi ni Presidente doon sa meeting na kailangan gawin ng DOTR in coordination with the Department of Trade and Industry, i-open sa ibang mga brand, sa ibang mga suppliers, i-open ang market at hayaan ng kooperatiba o TSE na mamili kung anong sasakyan ang maaaring mura lang. Pinapaayos na rin ang Pangulong Route Rationalization Program, katulong ang mga lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may bagong low pressure area na namataan malapit po sa bansa. Pero bago pa man yan mabuo, may mga pagbaha ng naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Nia Bansalan mga idol! O ni Nia Bansalan mga idol, grabe kakusog sa baha
Rumagasa ang kulay tsokolating tubig sa Nia Dam sa Bansalan, Davao del Sur nitong Martes ng hapon. Ang matinding baha galing daw sa bundok kung saan man naranasan ang malakas na ulan. Ayon po sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan sa Davao del Sur nitong mga nakalipas na araw. Ngayon, trough o extension na ng low pressure area ang nakakaapekto sa Mindanao. Huling namataan ang LPA sa layong 1,120 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. May tsansa rin itong maging bagyo sa mga susunod na araw o sa weekend. At kung sakaling matuloy yan, ipapangalan itong Bagyong Auring at magiging kauna-unahang bagyo ngayong taon. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po sa mga update. Tuloy-tuloy rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Base po sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin, lalo na po sa hapon. May matitinding ulan sa maraming lugar gaya ng Central at Southern Luzon, Bicol Region, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, maging handa rin dahil mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Inilatag sa pagdinig ng Kamara ang ilang hakbang para mawakasan ang problema sa pagkalat ng mga maling impormasyon online. Kabilang ang plano ng gobyerno na magkaroon ng fact-checkers. Pero tanong ng isang kongresista, posible kayang magkaroon ng sistema para sa prior censorship bago ma-post online ang isang content? Nagbabala dyan ang isa pang mambabatas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Tri-Committee, ang tanong ng mga mambabatas, ano na ang ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang fake news, misinformation at disinformation online? Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at online scams. Pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng fake news. Sa amin, ang fake news ay equivalent po yan sa panlilinglang, equivalent po yan sa krimen. Para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon online, pinaplano ng pamahalaan na magkaroon ng fact-checkers. We're coming up with an operational framework within the government. Ito po yung pagsasama ng DICT, PCO, PNP at saka DOJ para nga pagtulungan po kasi kailangan may enforcement, kailangan yung pag-flag down, kailangan yung coordination with the platforms. Pero tila mas higit pa riyan ang hinahanap ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Would it be possible that there could be some system of prior censorship before a content is posted online, as long as it will not violate any law? No, kung ganon, maybe we can closely coordinate with the social media platforms and ask them to do the same. The answer po is yes. In our conversation yesterday, malinaw yung kwento sa amin ni Google on how YouTube checks yung mga text. Pagka may mga salita doon na talagang bawal, ginagamit po nila yan for illegal gambling and pornography. Mababasa po yun. Tapos tinatanggal na nila lahat. So malinaw po, TikTok meron din pong ganon. Si Meta po meron din pong mekanismo. Siguro ang tanong dyan is, meron silang tool. Masusi ba yung pag-a-apply nila ng tool? If they cannot have self-regulation, it must be this government, this administration, tayo mag-regulate sa kanila. And that is why, Mr. Chair, I think we should really study I don't know if it is possible that we should require this Meta to get a franchise from Congress for them to operate here. Wala ang Meta sa pagdinig kanina, pero nang humarap noong huling pagdinig, sinabi nitong neutral platform sila at ang user ang responsable sa mga pinopost niya. Sagot naman ng Google Philippines. For things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. For things that are within the control of other entities, such as, for example, the users, then the appropriate responsibility and accountability mechanisms as provided by law would be applicable.
Pero si Bataan Representative Geraldine Roman nagbabala tungkol sa ganitong mga hakbangin. The establishment of a government watchdog agency over content creation reeks of censorship, and such a law may be questioned before the Supreme Court and by default be deemed as unconstitutional because we are dealing with a basic right, which is the freedom of speech. Ngayong araw ay tinerminate na ng Tri-Committee ang pagdinig nito ukol sa umano'y fake news at disinformation sa social media. Kasabay nito, lifted na rin ang contempt order laban sa ilang vlogger, gaya ni Sas Sasot, Lorraine Badoy at Mark Anthony Lopez. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Reigning supreme and using her platform right. Yan si Michelle D na nag-share ng kanyang quick action and lessons matapos makagat ng fur baby. At ngayong Pride Month, maglalabas pa siya ng bagong music video sa single na Reyna. Makichika kay Aubrey Carampel. Halata ang sugat sa mukha ni Miss Universe Philippines 2023 at Sparkle Beauty Queen Michelle D nang makapanayam ng GMA Integrated News via Zoom. Aksidente niya itong nakuha last Tuesday habang nakikipaglaro sa kanyang fur babies. Kwento ni Queen MMD, katabi niyang matulog ang kanyang dogs at morning routine daw nilang maglambingan. There was no aggression, so I knew it was a really, really big freak accident lang. Her mouth was open, my face is right here kasi magkatabi kami, so parang naganon lang. And that's why the abrasion is actually not super deep. It was really just skin level lang. Agad daw niyang tinawagan ng kaibigan si Hayden Ko na pinayuhan siyang pumunta sa ER para magbabakuna ng anti-rabies at anti-tetanus. Shinare din ni Michelle sa IG ang nangyari kung saan nagpaalala pa siya sa publiko to act quick sa mga kaparehong insidente. First thing is get your anti-tetanus and your rabies shots. Things like this, there are no cures. You don't want to take it the chance. I can't miss a beat. And I think my next shot is tomorrow. Pagkagaling sa ER, saka dumiretso si MMD sa clinic ni Dr. Vicky Bello para ipacheck ang kanyang mga sugat. Doon ako nakahinga. After the experts saw what happened, it should heal in the next 2 weeks, 2 to 3 weeks. Sa kabila na nangyari, love pa rin daw niya ang kanyang baby girl na napakalambing daw sa kanya at ginawan pa niya ng Instagram account. Bukod sa unexpected plot twist, full of excitement ang June for MMD. Nag-post din siya ng ilang snaps sporting her short blonde hair with caption, "It's the time of the year," with pride flag and burning heart emoji. Noong 2023, nag-come out si Michelle as bisexual. And to celebrate Pride Month, maglalabas daw sila ng bagong music video ng single niyang Reyna. It's very camp. It's a little different from the music video that came out, but still very close to my heart. And syempre, abangan din po natin yung second single ko that's coming out very, very soon. I can't wait for that also. Nagpahayag din siya ng support to her fellow queen na si CJ Opiaza, na opisyal ng kinoronahan as Miss Grand International 2024. I know how hard she's fought to be where she is now. And honestly, if there's anyone that can maximize this platform that she has for just a few months, I know she will. And I know she's accepting that as, something that God laid out for her. It's her destiny. Nobody can take that away from her. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pahirapan ng pagsagip sa Binatilyo sa Cebu na naipit ang braso sa bakal na takip ng kanal. Kinukuha raw niya mga bariyang nahulog doon. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nakalusot sa takip ng kanal sa Plaridel Street sa Barangay Santo Niño sa Cebu City ang kanang braso ng 15 taong gulang na lalaki ito. Ipinasok umano ng lalaki ang kanyang kamay sa steel cover ng manhole sa pagbabaka sakaling makuha ang bariyang nahulog dito. Ang problema, hindi na niya mailabas ang kanyang braso. Hindi naging madali ang ginawang rescue. Hindi kasi umubra at nabali ang 5 blades ng reciprocating cutter, kaya ginamitan na ito ng hydraulic cutter.
Piit magud kaistaran siya nga og among gamitan og mga power tools. Kaya makuyaw mi mga basig mapiit. Nya katong among reciprocating susad nangahurot na among bala. Nya murag 5 kabuk among nahurot nya. Oh, nahurot kay nangaputol. Sa tagal sa pagkakaipit ng braso ng binatilyo, namagaan na ito. Matapos ang 5 oras, tuluyang naputol ang bakal at nailigtas sa pagkakaipit ang binatilyo. Dinala siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Okay ra siya sir, pero ang yahang kamot mura siya ni ubag gamay, murag burot gamay siya. Gusto sa to sinungdan nga murag lisod hulbuton iyang bukon? Ang cancer, kay mura siya ni burot niya, usa pa sad ang iyang bukog murag inigbitat na murag masangit siya. Kaukaw ang tawag umano sa hanap buhay ng mga binatilyo dahil sa pangangaukaw nila ng mga barya sa mga kanal. Sige na mo direk pang ngamgam o mga sensiyo. Nang nagbata mo nga na. Ha? Nagbata ko pang ngamgam. Amo inyong nakuan. Nasaan mo makuha nga sensiyo? Na. Kunya karon lang yun na timingan. Okay, sa pila man pud niyo makuha diya nga sensiyo? Sa kwenta ba nakuha mong kapin nila? Payo naman ng otoridad para hindi na maulit ang nasabing insidente. Dili lang gid pugson sir ang unsay dili masahod kay murag gid gyapon. Likayan na lang gid. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok, 24 oras. Abiso po sa mga sineserbisyohan ng Meralco, posibleng magkaroon ng bagong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Nakatutok si Mariz Umali. Disconnection notice ang bumulaga kay Raymond nang buksan ng Meralco bill para sa buwan ng Mayo. Kaya nangangamba raw siya sa balitang posibleng magkaroon na naman ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Kasi kahit sabi mo po magtipid ka po kung magdadagdag pa rin po sila, baliwala rin po yung pagtitipid po sa kuryente po Ayon sa Meralco, posible ang panibagong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Pero wala pa naman daw pinal na halaga kung magkano ang dagdag singil kung matuloy man dahil hinihintay pa ang final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Based on publicly available data, pwedeng tumaas ang reserve market prices during the May supply month compared with the previous month. And yung May supply month ang magkakaroon ng impact doon sa June billing. Pero posible naman daw maibsan ang impact nito ng pagbaba naman daw ng generation charge. So kung meron man possibility na pagtaas sa transmission, we hope na mamimitigate ito ng lower Western prices. Dahil inanunsyo na rin ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, ayon sa Meralco, malaking tulong din daw ito para makontra ang epekto ng posibleng taas singil sa kuryente dahil sa pagbaba naman daw ng konsumo ng mga customer. Kung sakali man may adjustment either way, hindi naman ito masyadong magiging malaki o mabigat sa mga consumers ng kuryente. And as far as supply is concerned, wala tayong problema. We have more than adequate supply. Tuloy din daw ang Lifeline Discount Program para sa mga benepisyaryong kumukonsumo ng 100 kilowatt-hours pababa basta't nakapag-apply sa programa. Sa susunod na linggo raw, nakatakdang i-anunsyo ng Meralco ang pinal na rates para sa buwan ng Hunyo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang first nominee ng Duterte Youth Party List na si Drixie May Cardema dahil sa issue sa ginagamit niyang apelyido. Ang bagong henerasyon party list naman maipoproklama na sa susunod na linggo. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakabidbid ba sa COMELEC ang kaso ng Duterte Youth Party List na dahilan kaya hindi ito naproklamang isa sa mga nanalo sa nagdaang eleksyon? Nasundan pa ito ngayon ng isang show cause order para sa first nominee ng Duterte Youth na si Drixie May Cardema na kasalukuyang kinatawan nito sa Kamara. Kaugnay ito sa mga naunang ulat na hindi Cardema ang apelido ni Drixie na ginamit niya sa pagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito rin ang apelidong nakasaad sa kanyang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Yung Law Department namin ay kumilos na doon sa investigation at any moment from now ay yung number 1 nominee ng Duterte Youth ay maaari daw makatanggap
ng tinatawag na show cause order dahil nga doon sa akusasyon, aligasyon ng paggamit ng ibang family name. Siyempre, maganda po yan para naman kahit paano mapasagot yung naturang first nominee. Si Drixie ay hipag ni Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth. Pero hindi malinaw kung bakit Cardema rin ang ginamit niyang apelido. Wala rin daw siyang abiso sa COMELEC ukol dito. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Sabi ng COMELEC, pwede silang maharap sa panibagong kaso kung mapapatunayang ibang apelido ang kanyang ginamit. Bakit natin ito ginagawa? Sapagkat ang isa kasing kandidato, isang nominee nagsabit sa COMELEC, ang lahat ng sinasabi niya katulad ng certificates of candidacy ay under oath. And therefore, kapag po kasi hindi ka nagsabi ng totoo, perjury po yan, and at the same time, election offense. Kaya nga po gusto nating alamin din, kaya po ang kumikilos dito ng motu proprio ay ang Law Department. Wala pa pong effect yan sa kanyang standing as a number 1 nominee. Number 2, wala pong effect sa kanyang proclamation kung sakasakali. Hindi rin naproklama ang bagong henerasyon party list pero ngayong araw, naglabas ang COMELEC ng Certificate of Finality at Entry of Judgment kaugnay sa kaso ng BH party list. Wala raw inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema kaya maaari nang maproklama ang BH sa susunod na linggo. Asahan niyo po that we will be proclaiming bagong henerasyon any moment from now at kinakailangan na mabigay namin sa kanila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Wala na pong period na pinag-uusapan doon dahil executory na kaagad yung aming decision. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Para sa kick-off ng celebration ng 75th anniversary ng GMA Network, sinimulan ito sa isang organic at eco-friendly event, ang Kapuso ng Kalikasan Fair. Gawang Pinoy at native products ang na-enjoy ng mga empleyado, Kapuso Stars at ex-PBB housemates. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasabay ng pagdiriwang ng World Environment Day and to kick off the 75th anniversary of GMA Network this June, ginanap ang Kapuso ng Kalikasan Fair sa GMA Network Compound. Pinangunahan ito ng Corporate Affairs and Communications Department ng network. We thought of putting together our partners from the public and private sector to help the network spread sustainability and our efforts towards caring for the environment being one of the pillar advocacies of the network. Katuwang sa proyektong ito ang Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources o DENR, United Nations Global Compact Network Philippines o UNGCP, at iba pang partner merchants. May iba't ibang booths kung saan pwedeng mamili ng mga produkto, mula sa gulay, prutas, itlog at bigas sa Kadiwa Store. Mayroon ding mabibiling pagkaing Pinoy at native delicacies, organic products gaya ng sabon at cosmetics, sustainable clothing, bamboo products, basahan at paper products, healthy food and drinks, pati na mga halaman at seedlings. May booth din ang Floors Garden na isang garden resort sa Antipolo. At Carolina Bamboo Garden na nagsusulong naman ng pagpapalaganap ng awareness sa kahalagahan ng bamboo plant. I think bamboo is very important because it's very sustainable and it has a lot of uses in their daily lives. Especially now that it's World Environment Day, I think I want to encourage people to plant more bamboos because it has like a lot of benefits. Enjoy sa pamimili ang Kapuso employees, pati na ang ilang Kapuso stars. Spotted sa fair sina TikTok Lock hosts Kuya Kim Atienza, Herlene Budol at si Encantadia Chronicles Sangre Flamara Faith De Silva. Pati na ang PBB housemates na sina Vince Maristella at Cyril Manabat. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras. Isa ang patay matapos sumalpok sa minibus ang isang elf truck sa Cagayan de Oro City. 12 ang sugatan, kabilang ang driver ng truck na iginiit na pumalya ang kanyang preno. Nakatutok si Rafi Tima. Wasak at halos mayupi na ang unang bahagi ng elf truck na ito matapos makasalpukan ng isang bus sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Ang driver ng elf truck, bagamat may malay, kita kung paanong naipit sa kanyang pwesto at halos hindi na maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan. Sa isang punto, kinabitan na siya ng oxygen para makatulong sa kanyang paghinga.
Ang kanyang pahinante na napuruhan, wala nang buhay sa kanyang pwesto. Kaya ang mga rescuer, tulong-tulong para mailabas ang dalawa mula sa pagkakaipit. At ang masiguro na ligtas na, tsaka pinaghiwalay ang dalawang magkaumpugang sasakyan. Gumamit na rin ng ilang kagamitan ng rescuers para maalis ang mga parte ng sasakyang umiipit sa dalawa. Hanggang sa ang driver, tuluyan ang nailabas. Agad siyang inihiga sa stretcher at isinugod sa ospital at ngayon ay nasa stable ng kondisyon. 11 naman ang sugatan sa mga pasahero ng bus na nananatili sa ospital. Ayon sa mga saksi, nawala ng preno ang elf truck habang binabaybay ang kalsada. Nang makausap daw ng pulisya ang driver ng elf truck. While siya nagsunod sa truck, na dako nga truck, yung brake man, so ning-brake po siya, pero according sa iya nga, nagmalfunction daw iyang brake. So motong iyang ikabig sa wala, motong dito siya napadulong sa minibus or modernized jeep. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente na bahagyang nagdulot ng pagbigat ng trapiko sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mula sa mga news personality hanggang sa mga artista, walang kawala sa fake news na ginagamitan ng deepfake. Ang isa sa mga biktima, Michael V, na ginamit ang mukha sa pag-endorso ng isang produkto na hindi naman niya talaga ginawa. Payo ng eksperto, maging mapanuri at magduda para hindi mabiktima. Nakatutok si Rafi Tima. Tested and proven ko na to. Ang video ito peke at gawa lang ng Artificial Intelligence o AI sa pamamagitan ng deepfake. Babala mismo ni Kapuso comedy genius Michael V, hindi niya iniendorso ang produktong binabanggit sa advertisement. Siyempre, na-alarm ka agad ako. Tsaka alam ko kasi maraming mga netizens, maraming mga mahilig sa social media na baka maapektuhan in a negative way, baka maniwala. Kaya agad gumawa ng vlog ang comedy genius para pasinungalingan ang kumakalat na video. Inireport na rin daw niya ang nag-post at blinak ito sa kanyang mga social media pages. Titignan natin kung anong gagawin niya kasi pagka persistent siya, pagka gumawa pa siya ng action at inulit niya, mukhang gagawa na namin ng legal action. Sa deepfake, pinag-aaralan ng AI ang itsura at tono ng pagsasalita ng isang tao para magaya ito ng tila totoo. Ayon sa isang technologist, mas nagiging mahirap na nga daw malaman ang deepfake sa totoong video. Kaya ang mga social media users dapat laging tamang duda. Pinakamainam pa rin daw na pag-aralan ang mensahe ng video. Tugma ba ito sa personalidad ng nagsasalita? At kung personalidad ang nasa video, makikita ba sa ibang platforms tulad ng telebisyon at radyo ang kaparehong endorsement? Wala, nanonood ka lang, nagbabrowse ka, tapos tinitingnan mo. Kung hindi mo naman ine-expect na deepfake siya, hindi mo agad susuriin yung isang video. Kaya mahirap malaman kung siya ba talaga ay deepfake video or hindi. Ngayon, kung tingnan mo, ay parang may kakaiba. Fake din ang mga videong ito na ginamit sina 24 Oras anchors Mel Tiangco at Vicky Morales para magbukang nag-iendorso ng mga investment, kasama ang ilang malalaking pangalan sa pagnenegosyo. Ang Kapuso anchor at reporter na si Maris Umali, ginawan din ng deepfake at pinagmukhang may ibinabalita tungkol sa isang produkto. Ang doktor na ginamit sa deepfake video, nagsampa na ng reklamo sa NBI laban sa mga nagpapakalat nito sa social media. Yung mga pasyente ko mismo, naapektuhan din dahil ang feeling nila yung credibility ko ay puros nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. So, naapektuhan yung reputation ko as a doctor. Natatakot ako na baka pag may nangyari sa kanila, akong mabuntungan nila. Ang Department of Information and Technology may ginagawa na raw para labanan ng pagkalat ng deepfake. Dahil sa mga peking endorsement, marami na raw kasing nagrereklamo sa kanila na napaniwala at naloko ng mga peking endorsement. Bukod sa mga telco, tuloy-tuloy daw ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga social media platforms para agad ma-block ang mga peking endorsement na ito. Ang tawag po doon sa mekanismo na yon, geo-blocking, geo-locking. Yung same mechanism po ng technology na yan, yun yung sinasabi ko sa mga streaming platform at sa mga social media platform. Alam nyo, kaya nyo namang i-prevent yan proactively . Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, hindi nga raw malayong dumating ang panahon na mga eksperto na lang ang makapagsasabi kung peke o hindi ang isang video o litrato. Kaya mahalagang suriin at pag-aralan ang mensaheng nakapaloob dito. Huwag agad maniwala at ugaliing i-double check kung totoo o hindi ang inyong nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok,
24 oras. Nagprotesta ang ilang miyembro ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Philippines sa Luneta. Pagkondena ito sa anilay mga namamayat umanong leon at buwaya sa Manila Zoo. Ayon sa PETA, pinapakain naman ang mga hayop pero tila minamaltrato nila ng kanilang sitwasyon dahil wala sila sa kanilang natural habitat at maliit pa ang enclosure. Sabi pa ng PETA, hindi katanggap-tanggap ang katwirang para sa edukasyon ng mga bata ang mga zoo. Patuloy namin kinukunan ng reaksyon ang Manila LGU na nangangasiwa sa Manila Zoo. Ang pagmamaltrato sa hayop ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Animal Welfare Act. Batay sa Republic Act No. 10631, ang sinumang mapatunayang nagpahirap, nanakit o nagmaltrato sa hayop ay maaring patawan ng parusang hanggang 3 taong pagkakakulong at multang maaring umabot sa 250,000 piso. Nangangamba ang ilang negosyante sa posibleng pagmahal ng mga bilihin at pagsasara ng malilit na negosyo kung maisabatas ang 200 pisong aumento sa sahod na isinusulong ng Kamara. Sabi ng Malacanang, pag-aaralan muna ang epekto nito sa ekonomiya. At nakatutok si JP Soriano. Ngayong may pamilya na, hirap na ang minimum wage earner na si Jerry na pagkasyahin ang kanyang kinikita para sa kanilang mag-anak. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa pang buwan na pag dumating yung deadline ng mga kuryente, tapos na, hindi na kaya. Si Ivan naman, sinabing buti na lang may trabaho rin ang kanyang misis, kaya may pantustos sila para sa kanilang isang anak. Tina-check namin kung magkano na yung expenses, paano yung mga ilalaan, kasi minsan nagkakaroon ng biglang gastos. Kabilang sina Ivan at Jerry sa nag-aabang kung maisasabatas ang 200 pesos wage increase na ipinasa ng Kamara. Ang Senado nauna nang nagpasa ng panukalang 100 peso wage hike. Para maisabatas, kailangang pag-isahin ang dalawang bersyon sa Bicameral Conference Committee. Pero mas mabilis kung i-adapt na lang ng isa ang kabilang panukala para diretsyong mapalagdaan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva sa pag-a-adapt ng House version na doble ng kanilang ipinasa. Maaaring i-veto daw ito ng Pangulo at hindi matuloy. Parang ang tingin natin, pag nangyari yan, diretsong veto. Diba? So, yun yung kailangan din nating pagtuunan ng pansin kung i-adapt natin yan. Kasi baka yan din yung dahilan ng iba na nandoon sa Kamara para masiguro na ma-veto yan. That's another way of looking at it. Diba? For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Pero para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng TUCP Party List, the higher, the better. Ang Malacanang titignan daw muna kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Kung maisabatas, ito ang unang legislated wage increase sa loob ng 36 na taon ayon sa datos ng National Wages and Productivity Commission na kinalap ng GMA Integrated News Research. At kung masusunod ang 200 peso wage hike na isinusulong ng Kamara, ito ang magiging pinakamalaking dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Sa nakaraang 6 na administrasyon, hindi pa lumagpas sa 200 pesos ang kabuuang halaga ng itinaas sa daily minimum wage. Pero may pangamba ang mga negosyante at mamumuhunan na nagpapasweldo sa mga manggagawa. Pwede raw bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, maaaring umatras ang mga mamumuhunan. Pero ang pinakamasakit, baka may mga magsarang maliliit na negosyo dahil hindi kayang ibigay ang malaking dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ang tao. Pag nagbawas ang tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Yung micro, kung minsan pasweldo lang linggo-linggo, umante, paiyakan pa sa kahit sa tukayan. Tataasan mo ng ganun kalaki. Ang ilang small-scale business, nag-iisip na ng paraan ngayon kung paano hindi malulugi ang negosyo sakaling maisabatas ang dagdag sahod.
Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin dagdag na lang ng magdagdag tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Hindi po natin alam sa susunod kung anong mangyayari, di ba? Siyempre, sa negosyo ngayon talagang mahirap. Sa mga previous year na ito, kumbaga ang negosyo parang lumalakad ng pabigat ng pabigat. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako naman po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.